Sobrang sayang yung support na nakuha niya last election. Imagine 4 decades sila nagtiis, tapos binigyan sila ng chance, linisin na nila, ta's ganito lang, walang diyo. Tanong ko po, bakit kaya walang comment to Tatay Digong sa endorsement ni VP Sara kay Amy? Kung hindi mo pa po alam, Mami Lablag, nakakulong po si Tatay Digong ngayon. Alam niyo po, pinaubayan niya na yan kay VP Sara yung pamumuno sa oposisyon. Kung sa tingin niyo po, ewan ko kung sino po nagpapalaganap sa utak niyo. Kung sa tingin niyo po ay kokontrahin po ni Tatay Digong yung endorsement ng anak niya, hindi po ginagawa ni Tatay Digong yan. Wala pong pagkontra si Tatay Digong sa diskarte ni VP Sara. Very supportive po. Si VP Sara po ay very supportive. Kahit po ng panahon, tandaan nyo, last election, o yung huling dalawang election, may sarili-sarili pong diskarte yung mag-ama. May inendorso si Inday Sara, may mga inendorso si Tatay Digong. Magkakaiba po. Ngayon lang po sila nagkasundo. So, yung alam ko po kung saan nanggagaling yung tanong nyo na bakit walang reaction si Tatay Digong. Never po na kinontra ni Tatay Digong si VP Sara sa kanyang lahat ng wini-wish niya. No? Ang wish niya, sana ganito. Pero once na nagpasya po si VP Sara, very supportive po si Tatay Digong. Kung si Tatay Digong lang po ang masusunod, tatakbo si VP Sara na presidente. Kaya nga niya pinatakbo si Bongo na vice president, di ba? Yan po yung ano niya. Tapos ang pinag-file niya ng presidente, si Bato. Tapos habang nagpa-file si Bato, sinasabi niya na kagad, once na pag-isipan ni Sara Duterte na tumakbo, magwi-withdraw siya. Yun po yung intention ni Tatay Digong. Pero nung tumakbo pong vice president, sinuportahan pa rin ni Tatay Digong. Pinag-withdraw niya si Bongo. Di ba vice president na yung tinatakbuhan ni Bongo? Pinag-withdraw niya, pinatakbo niya ng presidente. Ganun po ka-supportive si Tatay Digong. Hinog na si VP Sara para pagka-presidente. Sa mga pinagdaanan niya ngayon, pwede ng presidente. Correct. At mas malupit po siyang presidente ngayon kasi napagdaanan niya na lahat Dapat wala nang antay, magkaisa na tayo. Wala naman dapat ng kalaban si BBM, di ba? Kakampi niya nga si VP Sara. Pero tignan niyo naman ginawa kay VP Sara. Madali po sabihin niya na wala na sanang kumontra. Hindi po ganyan ang pamumuno. Naging leader po ako Kahit na anong gawin niyo, may kukontra at kukontra sa inyo. Di ba? Ang problema lang, kung yung kumukontra, yun ang mas pinaniniwalaan. Alam niyo, si Tatay Digong, wala bang kumukontra kay Tatay Digong? O isa-isay natin Trillanes, si De Lima, yung mga Makabayan Black, sila Keiko, sila Leni Robredo. Ang dami rin pong kumukontra Di ba? Pero nagtatrabaho. The best po. Wala pong leader na walang kumontra. Bilang leader, tumayo ka pa lang, may kumukontra na sa'yo. Kala niyo ba yung leader, kinakailangan gumawa ng palpak bago may kumontra? Hindi po. Ito po, alam po ito ng mga naging leader. Naging leader ka pa lang, may kumukontra na sa'yo. Sino yun? Yung mga tinalo mo para maabot mo yung posisyon mo. Naging leader ka, may tinalo ka. Meaning, merong nag-aambisyon ng posisyon mo na hindi niya nakuha yung posisyon mo dahil ikaw ang nakakuha. Wala ka pang ginagawa, may nakakontra na sa'yo. That's leadership. Normal po yan. Sa demokrasya, ganun din po. Sa demokrasya po, tayo po nasa demokrasya Meron po talagang pro-admin tsaka oposisyon.
Kaya takang-taka ko rito sa utak ng mga BBM supporter, dapat walang kumukontra. Pag nasa demokrasya ka, yan po ang patunay na nai-enjoy ng tao ang demokrasya kung meron pong kumukontra. Kakampi nila si Sara, tumanggi lang si Sara doon sa DepEd project. Budget, binira agad si Sara. Doon nag-umisa. Pinasakay si Sara sa CIF. Ayun, nabutasan nila si Sara. Sino unang sumira? Wala na yan, tapos na yan. Kahit magtalo-talot kayo na i-insist ng mga BBM na tayo unang bumira, wala na po yan. Ikaw ang leader di ba? Ang problema sa inyo, kinukut nyo si Tatay Digong ng mga hindi nyo naman naintindihan yung sinabi. Ang gusto ng mga yawa, lintik, dictatorship, balat Cebu sila, Marcos, Alipores, tapos gigipitin at patatahimikin ng mga nagkikriticize. Yun po ang katangian ng isang demokrasya kung malaya ka nakakapag-criticize sa gobyerno. At ang nasasaktan lang po sa criticism, yung mga gobyernong inutil. Si Tatay Digong ba sa tingin nyo nasaktan sa mga criticism? Hindi. Ang tindi nga ng mga kritisismo kay Tatay Digong. Alam nyo yung mga nanawagan kay Tatay Digong, kung ngayon sila nanawagan, rereklamo po yan. Antindi. Antindi nung mga panawagan kay Digong, Aus Duterte. Ibig sabihin, patalsikin si Duterte. Yun yung panawagan nun. Ngayon mo sabihin yan. Ewan ko lang kung hindi kakasuhan. Hindi pa kami nakatanggap ng ayuda, Sir Bads. Asa na ba yan napunta? Sa bulsa ba? Tanungin niyo po sarili niyo. Kayo ba nakatanggap ng ayuda kay Duterte? Kung nakatanggap po kayo ng ayuda kay Duterte, dapat makatanggap din kayo ngayon. Kasi mas malaki po ang budget ng ayuda ngayon. Sir, free will nila magbatikos noon kay Tatay Digong. Kasi po, normal po sa demokrasya yung may bumabatikos. Ano sinabi ng Meta? Inaalaw nila yung magbatikos sa public figure. Pikon ka pala, sir. Opo, pikon po ako. Kaya nga ako hindi ko pa kayo tinatanggal. Walang maintenance support. Sir Bads, agree ka ba sa pag-endorso ni BP Sara kay Amy at Camille B? Ako po, hindi ko po iboboto si Amy, iboboto ko si Camille. Okay? Agree ba ako? Diskarte po ni BP Sara yun. Agree po ako ron. Kasi pag naipanalo niya po pag nanalo po si Amy at si Camille, sigurado na po yun na boto niya. Nagdadagdag po ng boto si BP Sara. Diskarte niya po yan. Yung mga bilyar, kailangan niya po yan para manalo sa 2028. Kung hindi nyo pa po alam, si Manny Villar po ang pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Kung susuportahan ka ng pinakamayaman sa buong Pilipinas, di ba? Alam mo na ibig sabihin yan. Ba't adan niya? Sir Baz, dadating ba yung oras na mag-ibang pananaw mo sa pagboto o ng pagboto kay Senator Amy? Pwede naman. Kung sinabi ni Tatay Digong na sundin nyo yung anak ko. Lahat ng endorsement ng anak ko, iboto natin. Di, susunod na ako. Pwede naman magbago. Kasi ngayon nga, tanggap ko na mananalo si Amy dahil sa endorsement ni BP Inday. Hindi po nagbago dahil nagbago pananaw ko kay Amy. Napakinggan ko yung sinabi ni Roque. Huwag mong isipin na kaya ka namin iboboto dahil naniniwala kami sa iyo. Kaya ka namin iboboto dahil in-endorse ka lang ni BP Sara. Yung mga ganun, di ba? Siyempre, i-weigh mo yung mga yan. Bakit si Amy pa kung nandyan naman ang PDP laban na dapat palakasin?
Actually, wala naman pong kontra dun eh. PDP laban po, 10, dadali natin. Ayun po yung problema. Ito real talk po tayo. Paulit-ulit ako rito. Hindi po ako nangangampanya ngayon kasi bawal mangampanya. Huwebes Santo tsaka Biyernes Santo. Hindi po ako nangangampanya. No? Pero pag iboboto po ng mga Duterte candidates, Duterte supporters, kung iboboto po ng mga Duterte supporters yung kompletong lineup plus yung dalawa ni mananalo po lahat eh. Kasi po ang dami na po ng mga Duterte. Sa halalan, sino ngayon ang llamado? Ngayon, ako ngayon, llamado yung mga Duterte. Maraming papasok sa atin. Plus, ika-count na natin to si Aimee tsaka si Villar. Talagang majority po magmumula sa Duterte. Kaya magiging super majority tayo ngayon. Pagpasok ni dagdag, kita nyo, dagdag. Yun po yung nagawa ng endorsement ni BP Sara. Patalo na yung dalawa eh. Pero dahil sa endorsement,